Maligayang buwan ng wika, mga Ginoo at binibini. Welcome sa bagong episode ng AEP, What's the Tea? Survey lang. Natawag ka na bang ahas before? O kaya naman, baboy? What about, hayop ka? Anong naramdaman mo? Na-open ka ba? Kasi na-compare ka sa ahas, baboy, o mga hayop? Eh bakit ka ma-open this? Wala namang ginagawang masama ang mga hayop. Sabi ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa hayop at sa malansang isda. Pero sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng hayop o isda. Kasalanan niya ng maling tingin natin sa kanila. In fact, ang mga baboy ay malilinis. Yes, Mestiko, mukha lang silang madudumi kasi mahilig silang magpagulong-gulong dyan sa putik para lumaglamig sila ng konti. Pero, alam mo ba? Ayaw na ayaw nila na may dumi kung saan sila natutulog. Ay wait! At hindi rin sila matakaw, no? In fact, kung gusto mong pumayat, a recent study said, you should eat like pig. Bakit? Here's why, bestie. May natural instinct sila na mag-diet kapag nararamdaman nilang tumataas na ang insulin resistance nila. Diba? Sana all. Also, hindi sila kain ng kain gaya ng mga binibintang natin sa kanila. Gusto nga nila, nakaschedule ang pagkain nila. At hindi sila kumakain ng sobra pa sa sobra. They know their limits. In short, hindi totoong nakakain sila. Punta naman tayo sa mga ahas dyan. Usually, ginagamit ang ahas to describe mga agaw ng jowa or mga plastic na friendly na traitors pa in real life. Pero, hindi na dapat natin ginagamit yan. Come on guys, it's 2025. Ang totoo niyan, based on a study, may source, some snakes are actually friendly at loyal pa nga. Kaya lang naman sinasabi na traidor ang ahas dahil hindi sila agad napapansin o nakikita sa mga surroundings. But, it doesn't mean mga traidor sila. That's just their nature. Nature. At, instinct nila yan na protektahan ng sarili nila. Parang tayo lang. In summary, hindi sila masasama. Kaya tigil-tigilan na natin ang pagtawag sa mga traidor na ahas sila. Just call them traidor. Period. Friendly kang traidor. At paano naman pag tinawag kang hayop? Dapat ba ma-open ka? No sis. Kasi hayop naman talaga tayong lahat. Biologically, may source. Non-human animals also think, feel, and most of all, they can suffer. Tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat. Kaya, yung mga iba pang insulto tulad ng anak ka ng pating or buwaya, iwan na natin yan sa past tense. Please! Dapat maging conscious tayo sa mga descriptive words na ginagamit natin. Dahil tuwing ginagamit natin ang pangalan ng mga hayop bilang insulto, hindi lang tao ang naaapektuhan, pati ang imahe ng mga hayop mismo. Doing this, maaaring mabawasan ang malasakit ng ibang tao sa kanila and hindi tama yun. Kaya bestie, ngayon alam mo na ha, follow nyo kami to get info about our farmed animals at paano nyo sila matutulungan mga bestie. And that's today's tea. See you next time!